Ang aso ay naghintay ng 4 na taon at ang sumunod na nangyari ay tiyak na magpapaluha sa iyo. Sa loob ng 4 na mahabang taon, nanatili ang aso sa iisang lugar, ang tingin nito ay nakatuon sa daan sa unahan. Matapat at matatag, hindi kailanman nawala ang pag-asa ng aso na babalik ang kanyang pamilya. Sa wakas, isang kotse ang huminto sa harap ng lumang bahay, tanda ng pagtatapos ng kanyang mahabang paghihintay. Ang kasunod ay tunay na nakakalungkot. Sa maliit na bayan ng Westmont, mabagal ang takbo ng buhay sa tahimik nitong mga kalsadang may lilim ng mga puno. Ang bayan ay tila natigil sa panahon, pinapanatili ang isang kalmadong kapaligiran na malayo sa maingay na mundo sa labas. Isang kulay abong umaga iyon, may banayad na hamog na bumabalot sa lupa. Nang dumating si Hero, isang palaisipan kung saan siya nagmula. Isang araw, bigla na lang siyang nandoon, nakaupo sa bangketa sa harap ng isang tila matagal nang inabandona na bahay. Si Hero ay isang golden retriever. Ang kanyang balahibo ay maningning na ginto. Sa kabila ng madalas na madilim na panahon, kumikislap tuwing sumisilip ang araw sa mga ulap. Ang kanyang mga mata ay malalim at buhay, ngunit ang kanyang matibay na postura ang tunay na nakakuha ng atensyon. Para siyang nag-aantay ng isang taong nangako na babalik, ang tingin niya ay nakatuon sa malayong abot tanaw, parang isang tagapagbantay na nananatili sa parehong lugar araw-araw. Ang mga kapitbahay ang unang nakapansin sa kanya. Sa una, inakala nilang nawawala siya at inaasahan nilang may maghahanap sa kanya. Ngunit habang ang mga araw ay naging linggo, naging malinaw na pinili ni Hero ang lugar na iyon nang may layunin, palaging nagmamasid sa daan para sa isang pamilyar na mukha. Bihira siyang lumayo mula sa bahay na para bang ang lugar na iyon ay may banal na kahalagahan na hindi niya maaring talikuran. Di nagtagal, sinubukan ng mga taga-bayan na makipag-ugnayan sa kanya. Si Aling Evelyn, isang matandang babae sa lugar, ay nag-alok sa kanya ng pagkain at tubig, umaasang makuha ang kanyang tiwala. Tinugunan ni Hero ang kanyang kabaitan ng banayad at pasasalamat ng mga mata, ngunit nanatili siyang nakatanim sa kanyang lugar, gumagalaw lamang para tanggapin ang pagkain. Pagkatapos kumain, babalik siya sa beranda at mahihiga, patuloy na nakatingin sa abot tanaw, para bang ipinapahayag niya na doon siya nabibilang at wala siyang balak umalis. Habang lumilipas ang mga buwan, naging bahagi na ng kwento ng Westmont si Hero, nagiging isang lokal na alamat. Ang mga bata ay humihinto upang tingnan siya nang may pagtataka, habang ang mga matatanda ay nag-uusap-usap tungkol sa kung ano o sino ang kanyang hinihintay. Nagpalitan ng mga tsismis ang mga kapitbahay tungkol sa mahiwagang kapalaran ng kanyang dating mga may-ari. Iniwan ba siya ng kusa o may nangyaring trahedya? Sa kabila ng mga usap-usapan, hindi natinag si Hero. Ang kanyang focus ay nanatiling matatag sa kanyang paghihintay. Ang kanyang katapatan ay nagpatibok sa puso ng marami. Maraming lokal na antig sa kanyang debosyon ang nagtangkang bigyan siya ng bagong tahanan. Isang lalaki, si Jack, ay nilagyan pa si Hero ng kwelyo at sinubukang akayin siya palayo. Ngunit sa bawat pagkakataon, si Hero, na may tingin na may halong lungkot at determinasyon, ay bumabalik sa lumang bahay na para bang may pangakong hindi niya kayang baliin. Unti-unti, naging bahagi na si Hero ng Westmont. Hindi na bago ang makakita ng taong humihinto upang bigyan siya ng pagkain o tubig, o kahit sandaling maupo sa tabi niya, umasang makibahagi sa kanyang tahimik na pagbabantay. Nag-usap-usap ang mga tao, ano ang nag-uugnay sa kanya sa bahay na iyon, anong mga alaala ang nasa kanyang isipan habang nakatingin siya sa abot tanaw. Ano ang nagpapanatili ng kanyang pag-asa
Ngunit walang sagot si Hero. Tahimik lamang siyang naghihintay. Ang kanyang mga mata ay palaging nagmamasid, habang ang pagmamahal at pagkagiliw ng komunidad sa kanya ay lalong lumalalim araw-araw. Si Sophie ay isang masiglang 7 taong gulang na puno ng enerhiya at walang katapusang kuryosidad. Siya ay nakatira ilang bloke lamang mula sa luma at nakakalimutang bahay na nadaraanan niya araw-araw papunta sa paaralan. Hindi nagtagal, napansin niya si Hero, ang laging nagbabantay na ginintuang aso. Mula sa malayo, pinanood niya ito, naaakit sa tahimik at misteryosong kilos nito. Kwento ng kanyang ina ang sabi-sabi ng mga kapitbahay tungkol sa nawalang pamilya ni Hero. Taon na ang nakararaan, ngunit para kay Sophie, hindi sapat ang mga kwento. May nararamdaman siyang pagnanais na makilala si Hero at alamin ang kwento nito ng personal. Pagkaraan ng 1 linggong pagmamasid mula sa malayo, naglakas loob si Sophie na lumapit sa kanya isang Sabado ng umaga. Sa ilalim ng mahinang sinag ng araw na sumisilip sa ulap, may dala siyang maliit na bag ng pagkain para sa aso. Naupo siya sa bangketa, ilang metro ang layo mula kay Hero at tahimik na pinanood siya. Napansin ni Hero ang kanyang presensya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bahagyang kuryosidad, ngunit nanatili ang kanyang pagbabantay. Huminga ng malalim si Sophie at iniabot ang isang pagkain, sabay sabi ng mahina at magiliw. "Hi Hero, may dala akong merienda para sa'yo." Bagamat maingat, unti-unting lumapit si Hero at tinanggap ang pagkain mula sa kanyang kamay. Habang kinakain niya ito, sinimulan ni Sophie ang kwentuhan. Ikinuwento niya ang kanyang mga araw sa paaralan, ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang pagmamahal sa mga aso. Habang siya ay nagsasalita, tila nakikinig si Hero. Unti-unting nagiging mas banayad ang kanyang kilos sa bawat salitang binibigkas ni Sophie. Dahan-dahang nasanay si Hero sa presensya ni Sophie. Kapag hinahaplos siya nito, minsan ay pumipikit siya ng bahagya na para bang ninanamnam ang saglit na pahinga mula sa kanyang pagbabantay. Ginawa ni Sophie na isang rutina ang pagbisita kay Hero tuwing hapon pagkatapos ng paaralan. May dalang pagkain, minsan kumot o bola, bagamat bihira itong maglaro. Gayunpaman, tila pinahahalagahan ni Hero ang kanyang presensya at sa paglipas ng panahon, lalong naging malalim ang kanilang tiwala sa isa't isa. Ginugol ni Sophie ang hindi mabilang na oras sa tabi ni Hero, nagkukwento habang siya'y patuloy na nakatingin sa kalsada. Isang araw, habang hinahaplos niya ito, naramdaman niya ang pagbabago sa kilos ni Hero. Biglang tumayo si Hero, lumakad papunta sa pinto ng bahay at itinulak iyon gamit ang kanyang ilong. Bahagyang umingit ang mga bisagra. Lumingon si Hero kay Sophie, tila iniimbitahan siyang sumunod. Dahil sa kuryosidad, pumasok siya kasunod ni Hero. Ang loob ng bahay ay tila isang kapsula ng nakaraan, maalikabok at puno ng amoy ng matagal ng pagpapabaya. Ang sala, hindi nagalaw sa loob ng maraming taon, ay may lumang muebles at isang lamesang puno ng mga papel at litrato. Dinala ni Hero si Sophie sa isang sulok kung saan may nakatagong kahon ng laruan. Inamoy niya ito at maingat na kinuha ang isang lumang rubber bone, gamit na gamit ngunit may nakasulat pa ring pangalan niya, Hero. Ang sandaling iyon ay puno ng damdamin, isang malinaw na koneksyon sa kanyang nakaraan at sa mga alaala na mahalaga sa kanya. Binuhat ni Sophie ang laruan at napansin niya ang isang maliit na tumpok ng mga itim at puting litrato na naninilaw na sa tagal. Ang mga litrato ay nagpapakita kay Hero kasama ang isang pamilya, isang masayang mag-asawa at isang batang lalaki na kasing edad ni Sophie. Bumugso ang emosyon kay Sophie nang makita ang halatang kasiyahan at pagmamahal na bumabalot kay Hero sa mga larawang iyon. Napagtanto niya na minsan siyang naging mahalaga sa isang pamilya na labis na nagmamahal sa kanya. "Iyon ang pamilya mo, hindi ba, Hero?"
bulong ni Sophie, puno ng damdamin ang kanyang tinig. Dahan-dahang itinulak ni Hero ang kanyang ilong sa litrato na para bang pinapatunayan na ang mga taong iyon nga ang kanyang mundo. Habang pinag-aaralan ni Sophie ang mga larawan, naramdaman niya ang mas malalim na kwento sa likod ng matiyagang paghihintay ni Hero. Puspos ng hangaring matulungan siya, sinimulan niyang magplano kung paano sisiyasatin ang nakaraan ni Hero upang matuklasan ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya. Bagamat bata pa at hindi lubos na nauunawaan ang kabuuan ng sitwasyon, nauunawaan ni Sophie ang kahalagahan ng paghihintay ni Hero at handa siyang gawin ang lahat para matulungan ang kanyang bagong kaibigang aso. Nang araw na yon, habang papalayo si Sophie mula sa lumang bahay, bit-bit niya ang isang taimtim na pangako, ang tulungan si Hero na makamit ang kapayapaang nararapat sa kanya. Sa gayon, nabuo ang isang malalim na pagkakaibigan, isang hindi matitinag na ugnayan sa pagitan ng batang babae at ng asong. Sa kabila ng lahat, ay patuloy na umaasa sa pagbabalik ng kanyang pamilya. Kinabukasan, binalot si Sophie ng kuryosidad. Ang mga imahe ni Hero at ng kanyang dating mga may-ari ay tila naglalaro sa kanyang isipan. Napagtanto niyang umaasa pa rin si Hero sa kanilang pagbabalik, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit hindi pa sila bumabalik. Sa isang bagong alab ng determinasyon, nagsimula siyang maghukay sa kasaysayan ni Hero. Kinausap niya ang kanyang ina tungkol sa kanyang plano. Naantig ang kanyang ina sa sitwasyon at tumulong upang magsimula ng mga investigasyon sa komunidad. Bit-bit ang ilang lumang litrato mula sa bahay. Nagtungo siya kay Aling Evelyn, isang matagal nang naninirahan sa Westmont. Aling Evelyn, naaalala niyo po ba kung sino ang nakatira sa bahay na iyon bago dumating si Hero? Tanong ni Sophie, habang maingat na hawak ang mga larawan. Sinuri ni Aling Evelyn ang mga ito, ang kanyang nooy kunot habang inaalala ang nakaraan. Oo. Ngayon ko naalala, ang pamilya Williams, isang mabait na mag-asawa at ang kanilang batang anak ay napakaamo. Bigla na lang silang umalis noon. Narinig ko na may nangyari raw na aksidente pero hindi malinaw sa akin ang mga detalye. Sa pagbanggit ng aksidente, nakaramdam si Sophie ng bigat sa kanyang dibdib. Alam niyo po ba kung ano ang nangyari sa kanila? Tanong niya nang may pag-aalala. Marahang huminga si Aling Evelyn. Sinasabi nilang ito raw ay isang aksidente sa sasakyan. May ilan ang nagsasabing nahulog ang sasakyan nila sa isang bangin malapit dito, habang ang iba'y naniniwalang lumipat sila dahil sa trahedya. Hindi kailanman naging malinaw sa akin ang buong kwento. Simula noon, naiwang bakante ang bahay at hindi nagtagal, dumating si Hero. Habang nabubuo ang piraso ng puzzle sa isipan ni Sophie, nanatiling hindi kumpleto ang buong larawan. Sa kabila nito, mas lalo siyang ginanahan sa kanyang natuklasan. Pinalalim niya ang kanyang pagsisiyasat, kinausap ang iba pang kapitbahay, at nakiusap pa sa kanyang ama na tulungan siyang maghanap sa mga lumang talaan sa lokal na aklatan. Sama-sama nilang natagpuan ang isang maikling artikulo sa pahayagan tungkol sa isang malubhang aksidente sa sasakyan na tumutugma sa paglalarawan ng sasakyan ng pamilyang Williams. Gayunpaman, hindi malinaw sa artikulo ang kapalaran ng pamilya. Hindi nagpatinag si Sophie. Sa tulong ng mga kapitbahay, nagsimula siyang magpakalat ng mga poster at mensahe tungkol kay Hero. Isinama niya ang isang maikling kwento tungkol sa matapat na asong naghihintay para sa kanyang mga may-ari at nanawagan ng anumang impormasyon tungkol sa pamilya. Ang kwento ng asong tapat sa paghihintay para sa kanyang nawawalang pamilya ay mabilis na umabot sa maraming tao, pinukaw ang damdamin ng komunidad.
Ang mga tao mula sa bata hanggang sa matanda ay huminto upang kausapin si Sophie. Nag-aalok ng hindi lamang suporta kundi paminsan-minsang mahahalagang impormasyon na maaaring makatulong sa paglutas ng misteryo. Ilang araw ang lumipas nang matuklasan ni Sophie ang isang mas malinaw na pahiwatig. Si Aling Thompson, isang matagal ng residente ng Westmont na higit 2 dekada nang nakatira doon, ay nagbanggit tungkol sa isang kamag-anak ng pamilyang Williams na naninirahan sa kalapit na bayan. Ayon sa kanya, ito na lamang ang natitirang koneksyon ng pamilya matapos ang insidente. Sa bagong impormasyong ito, napakiusapan ni Sophie at ng mga kapitbahay ang kanyang mga magulang na dalhin si Hero upang makipagkita sa taong ito. Umaasa na ito ang magbibigay linaw sa kinaroroonan ng pamilya Williams. Isang maliwanag at maaraw na hapon nang magtungo sina Sophie, ang kanyang mga magulang at ilang kapitbahay kasama si Hero. Ang bayan na kanilang binisita ay kaakit-akit at magiliw, ngunit ramdam ni Sophie ang mabilis na tibok ng kanyang puso dahil sa pananabik sa maaring matuklasan. Pagkalipas ng ilang oras ng paghahanap, natagpuan nila si Ginoong Reed, isang pinsan ng dating may-ari ni Hero. Halos hindi makapagsalita si Ginoong Reed nang makita si Hero. Habang ikinukwento ni na Sophie at ng grupo ang kwento ng aso, kitang-kita ang damdaming bumalot sa kanya. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang mga kamay, labis na apektado. Ibinahagi niya na ang pamilyang Williams ay dumaan sa matinding hirap matapos ang aksidente at napilitang lumipat sa malayong lugar. Naniniwala siya na si Hero ay nakatakas sa gitna ng kaguluhan at hindi na malayan ng pamilya na naiwang mag-isa ang aso. Bagamat iniwan si Hero sa kanyang mahabang paghihintay, naramdaman nila ang posibilidad na muling maipagtagpo siya sa kanyang pamilya. Nangako si Ginoong Reed na tutulong sa paghahanap at ibinahagi niyang ang pamilya ay lumipat sa isang lungsod na malayo sa Westmont. Ang ideya ng muling pagkikita ni na Hero at ng kanyang pamilya ay nagbigay ng bagong sigla kay Sophie. Pinatibay ang kanyang determinasyon na ituloy ang pagsisikap hanggang sa makamit ang layunin. Matapos malaman ang impormasyon tungkol sa paglipat ng pamilya, lalong tumibay ang paninindigan ni Sophie. Sa suporta ng kanyang mga magulang, mga kapitbahay at ni Ginoong Reed, sinimulan nilang magplano ng mas malawakang paghahanap. Ang kwento ni Hero ay tumagos na sa puso ng maraming taga-Westmont, ngunit nais ngayon ni Sophie na ipalaganap pa ito. Gumawa siya ng isang liham na puno ng damdamin, naglalaman ng kwento ng hindi matitinag na katapatan ni Hero at ang tila di mabigkas na pangako na dala-dala niya. Isinama niya ang ilang lumang litrato ni Hero kasama ang kanyang pamilya at humingi ng tulong sa kanyang mga magulang upang ipakalat ang liham sa mga lokal na pahayagan, website at media outlet. Ang layunin ay malinaw, maibahagi ang kwento ni Hero sa mas malawak na saklaw sa pag-asang may magbibigay ng impormasyon tungkol sa pamilya Williams. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pag-asa at kaba habang nagkaisa ang komunidad ng Westmont upang suportahan ang paghahanap. Lahat ay umaasang maibalik si Hero sa kanyang pamilya. Pagkaraan ng ilang linggo, nagbunga ang kanilang pagsisikap. Na-publish ng mga lokal na pahayagan ng kwento at mas pinalawak pa ito ng mga website. Nakuha pa ng isang regional television station ang kwento ni Hero, tampok ang tapat na Golden Retriever. Ang malawakang pagkalat ng kwento ay nagdala ng napakaraming tugon, nagbigay ng pag-asa na mas malapit na sila sa pamilya Williams. Sa kabila ng lahat ng pagkilos sa paligid, na natiling tahimik si Hero sa beranda ng lumang bahay, tila walang pakialam sa nagaganap. Araw-araw, dinadalaw siya ni Sophie, sinasabi ang mga pinakabagong balita sa kanya, puno ng pag-asa ang kanyang tinig. Makikita mo, Hero, babalik ang pamilya mo,
Bulong niya habang banayad na hinahaplos ang ulo ng aso, pilit na nilalabanan ang sariling emosyon. Isang maulan na hapon, habang marahang pumapatak ang ulan sa mga bintana, biglang tumunog ang telepono sa bahay ni na Sophie. Sinagot ito ng kanyang ina at agad niyang tinakpan ang bibig sa pagkagulat habang tinatanggap ang di kapani-paniwalang balita. Natagpuan na ang pamilya Williams. Nasa ibang lungsod sila, sinusubukang buuin muli ang kanilang buhay matapos ang trahedya ng aksidente. Punong-puno ng emosyon at halos hindi makapagsalita dahil sa pag-iyak, agad nilang hiniling ang address upang makipagkita muli kay Hero. Ramdam ni Sophie ang isang matinding saya, ang kanyang puso ay napuno ng pananabik. Mabilis na kumalat ang magandang balita sa buong bayan. Kinaumagahan, nagtipon ang maraming tao sa harap ng bahay ni Hero. Kasama ron sina Sophie, ang kanyang mga magulang, Aling Evelyn, Ginoong Reed, at marami pang kapitbahay na tumulong sa paghahanap. Si Hero, na tila nararamdaman ang kasiglahan ng mga tao, ay naging hindi mapakali. Ang kanyang kilos ay nagpapahiwatig na may mahalagang magaganap. Huminto ang isang sasakyan sa harap ng bahay at bumaba ang isang mag-asawang halatang emosyonal. Agad na bumaling ang kanilang mga mata kay Hero at nang walang pag-aalinlangan, tumakbo sila papalapit sa kanya. Sandaling natigilan si Hero, ngunit nang marinig ang pamilyar na tinig, nabuhay ang pagkilala sa kanyang mga mata. Sa isang masiglang galaw, tumakbo siya patungo sa kanyang dating amo. Naniyakap siya nang mahigpit habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tila tumigil ang oras habang nawala ang mga taon ng paghihintay, pananabik at sakit ng pagkakawalay sa isang napakagandang sandali. Tahimik na pinanood ni na Sophie at ng mga kapitbahay ang muling pagtatagpo. Si Hero, humihikbi sa tuwa, ay walang tigil na nilambing ang kanyang mga amo ng mga halik at banayad na pagdampi ng kanyang ilong. Sa gitna ng kanilang mga yakap at luha, bulong ng kanyang amo, "Akala namin tumakas ka. Hindi kami tumigil sa paghahanap sa iyo, pero narito ka lang pala, naghihintay sa amin." Ang eksenang ito ay pumukaw sa damdamin ng lahat. Kahit ang pinakamatigas na puso sa bayan ay hindi napigilang lumuha. Si Hero, ang simbolo ng hindi matinag na katapatan, ay sa wakas nakauwi na. Ang kanyang pagmamahal at pag-asa ang nagdala sa kanya pabalik sa pamilyang kanyang iniingatan. Habang ramdam ni Sophie ang kaunting lungkot sa ideya ng pamamaalam kay Hero, alam niyang tama ang naging desisyon. Siya ang naging daan sa muling pagtatagpong ito. At ang nakikitang kasiyahan sa mga mata ni Hero ay nagbigay ng katiyakan na ang lahat ng kanyang pagsisikap ay sulit. Sa damdaming puno ng katuparan, pinanood ni Sophie si Hero, masaya sa kaalamang naibalik niya ang ugnayang nagtiis ng napakaraming pagsubok. Ang muling pagtatagpo ni na Hero at ng kanyang pamilya ay isang tagpo ng walang katulad na emosyon. Habang mahigpit siyang niyayakap ni Ginger Williams, paulit-ulit niyang binibigkas ang pangalan ni Hero sa pagitan ng mga luha. "Naghintay ka dito sa lahat ng panahong ito, mahal ko. Hindi mo kami sinukuan." Habang banayad na hinahaplos ang ulo nito, tumugon si Hero ng malalambing na hikbi at masuyong halik na parabang sinasabi niyang sulit ang bawat sandali ng paghihintay. Ang mga taga-Westmont, tahimik na nakamasid mula sa di kalayuan, ay hindi napigilan ng sariling emosyon. Ang kanilang mga mata ay basa ng luha. Pinanood ang kwento ni Hero na sa wakas ay nagkaroon ng isang napakagandang wakas na higit pa sa kanilang inaasahan. Pinagmamasdan ni Sophie ang banayad na tagpo. Puno ang kanyang puso ng halo-halong damdamin.
Sa sandaling iyon, lumapit si Gillinger Evelyn at ipinatong ang kamay sa balikat ni Sophie. Ikaw ang dahilan kung bakit nangyari ito, mahal. Ikaw ang nagbalik kay Hero sa kanyang pamilya, mahinang sabi niya, may ngiti ng pagmamahal. Napuno ng luha ang mga mata ni Sophie, ngunit nagawa niyang ngumiti ng pasasalamat. Napalakas ang loob sa kaalaman na kahit pa may paparating na pagkawala, tama ang kanyang ginawa. Nang matapos yakapin ng mag-asawang Williams si Hero, humarap sila kay Sophie. Wala kaming sapat na salita para magpasalamat sa iyo. Kung wala ka, hindi namin matatagpuan ang aming Hero, sabi nila ng taos puso. Napuno si Sophie ng matinding damdamin ng tagumpay sa pagkilala nilang ito. Pinatatag ang kanyang paniniwalang tama ang kanyang naging desisyon. Si G. Williams, may bakas ng tunay na pasasalamat sa mukha, ay nagsabi tungkol sa malawak na ugnayan ni Hero. Bahagi siya ng aming pamilya, ngunit ngayon alam naming bahagi rin siya ng Westmont, lalo na ng iyong buhay, sabi niya ng may init. Parang naintindihan ni Hero ang kahalagahan ng sandali. Lumapit siya kay Sophie at ipinatong ang ulo sa kanyang dibdib. Nalunod sa damdamin, niyakap siya ni Sophie nang mahigpit sa huling pagkakataon, ramdam ang mainit na hininga niya. Mamimiss kita, Hero, pero alam kong magiging masaya ka ngayon. Mahinang bulong niya, hinahaplos ang balahibo nito. Parang nauunawaan ni Hero ang kanyang mga salita, humiga ito sa kanyang paanan saglit. Pumikit na parang nagpapaalam, saka tumayo upang sumama sa kanyang pamilya. Habang naghahanda ang mga Williams na umalis, inilagay si Hero sa kotse at nagtipon ang buong bayan upang magpaalam. Ang iba'y kumakaway ng panyo, samantalang ang iba'y palihim na nagpupunas ng luha. Dumungaw si Hero mula sa bintana ng kotse, tumingin sa mga tao sa huling pagkakataon. Nang umandar ang sasakyan, ramdam ang tila pagkawala ng isang mahalagang bahagi. Pinanood ni Sophie ang kotse habang papalayo ito sa kalsada, dumaan sa mismong lugar kung saan matiyagang naghintay si Hero para sa pagbabalik ng kanyang pamilya hanggang sa ito'y maglaho sa paningin. Mabigat ngunit puno ang puso, naramdaman ni Sophie ang malalim na koneksyon sa paglalakbay na kanyang tinulungan. Magpakailanman nag-uugnay sa kanyang espiritu at sa pamana ni Hero sa Westmont. Sa mga sumunod na araw, tahimik ang bahay na minsang kinalagyan ni Hero. Dumadaan si Sophie, dama ang puwang na iniwan ng kanyang minamahal na kasama. Ngunit pinalakas siya ng kaalamang nasa tamang lugar na si Hero iniingatan ng mga nagmamahal sa kanya. Ang pagkaunawang ito ang nagbigay sa kanya ng natatanging ginhawa na siya lamang ang lubos na nakakaunawa. Habang lumilipas ang panahon, nanatiling buhay ang pamana ni Hero sa buong Westmont. Ang dating tahimik na bayan ay nakilala bilang tahanan ng asong hindi nawalan ng pag-asa. Maraming dayuhan ang nagsimulang dumalaw upang makita ang lugar kung saan matiyagang naghintay si Hero at buong pagmamalaking ikinuwento ng mga tao ang kanyang kwento. Dahil sa inspirasyong dala ni Hero, inialay ni Sophie ang sarili sa pagtulong sa iba pang mga hayop na pinabayaan. Nagsimula siyang dumalaw sa mga kanlungan ng hayop at naglunsad ng kampanya upang hikayatin ang lokal na pag-aampon. Sa tulong ng kanyang mga kapitbahay, nagsagawa sila ng mga event para sa pag-aampon at naghanap ng mga mapagmahal na tahanan para sa maraming aso at pusa na, tulad ni Hero, naghahanap ng lugar na matatawag nilang sarili. Unti-unting naging isang komunidad ang Westmont na nagkakaisa sa paniniwala sa debosyon at walang kapantay na pagmamahal. Bilang parangal kay Lucky, nagtayo ang mga tagabayan ng maliit na plake sa bahay kung saan siya matiyagang naghintay ng maraming taon. Nakaukit sa gintong mga salita ang mensaheng, "Dito, si Lucky, ang tapat na aso, ay ipinakita sa mundo ang tunay na diwa ng katapatan at pag-asa." Bagamat malayo na si Lucky mula sa Westmont,
Nanatili ang kanyang espiritu sa puso ng lahat ng dumadaan at nagbabasa ng plake, isang paalala sa asong, sa kabila ng lahat ng pagsubok, ay hindi kailanman sumuko. Hindi na lamang siya simpleng alaga. Naging inspirasyon siya para sa isang komunidad na natutong pahalagahan ang lalim ng walang kondisyong pagmamahal dahil sa kanyang walang sawang pagbabantay. Naantig ka ba sa kwentong ito? Paano kaya ang iyong magiging reaksyon kung ikaw si Sophie? Pipiliin mo bang panatilihin si Lucky o naniniwala kang mas nararapat siya sa piling ng kanyang orihinal na pamilya? Ibahagi ang iyong salubin sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video. Tandaan, huwag sumuko at panindigan ang iyong mga paniniwala. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Magkaroon ka ng kahangahangang araw.